Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIC. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola, karambola. Magandang umaga. June 14, 2024. Ito ang Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana at Jonathan De La Cruz. Good morning. Morning. Mapapanood ang Karambola sa website, sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook, YouTube. Paki-follow, paki-like, paki-share, ano pa ba? Comment. Paki-subscribe pala. Yeah. Text line 0999-3766768. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliw 23, Channel 24 sa Signal, Channel 27 sa TV Plus, at Channel 25 sa GMA For The Box. Good morning uli. Good morning. Magandang umaga sa ating mga... Hindi ginawang waiter. Ikaw naman. Kayo naman eh. Ano lang, it was a playful, musical move ni First Lady. Kung makikita mo yung... Trying to lighten up. Ano ba yung event? Yung Vin Denur. Von. Pumasok si First Lady at si President Van Denur. Diretso sila. Pupunta na sa stage eh. Nakita niya sa isang tabi si Senate President. Na may dalan, may hawak. Kasamang iba ron. Nandun din si Speaker Martin eh. Tapos playfully kinuha niya yung glass. At talaga kabiruan niya. Kabiruan niya yan. Tapos makita mo yung mukha rin ni Cheese, nakangiti lang siya, natawa rin. Ibig sabihin, hindi ginagalaw ni Cheese yung wine. Oo. Hindi siya ginagalaw. Kaya siguro si Kaya niya tinira. Ano ba, magbibintunor ba tayo? Hindi. Ano ba yan? Nagyayelo na yung wine. Tayo nagbibintunor eh. Pareho abogado yan. Si Cheese at si First Lady. Yes. Si Senate President, First Lady, pareho abogado. So, malamang maraming in the previews, nagkaroon sila ng maraming tawag dito, encounters. Yes. Nakita ko na rin si First Lady, ginawa yun sa isang birthday party na masaya, may tugtugan. 80s ang tugtog.
para ano siya, pasayaw-sayaw siya. Ginawa daw Kinuha niya yung wine dun sa nung kasama. Isang kasama. Kasi wala yung kanyang favorite tipo. Kinuha niya yung wine. Ito na lang, okay na to. Ganun siya, ganun klaseng tao siya. And it was, at saka for friends yun Friends naman sila Hindi naman sila, nakaganon, naka-standby, parang yan. Hindi naman sila mga kahoy, tuod. Pero ngayon, wag naman kayong, baka ngayon, akala ng mga tao ngayon, pag nasa event kayo, dakma kayo ng dakma ng inumin ng iba. Wag naman. Pagkaibigan nyo lang. Kung hindi nyo kaibigan yan, hindi nyo kasama, Hindi mo naman gagawin yun. Huwag nyo gagawin. Usually, hindi mo naman talaga ginagawa yun. Mabuti, kunin mo yung glass of wine, tapos bigay mo sa akin. Yan. Parang Joel, please be advised. Bigay mo sa akin. Teka, meron akong... Pero wag mong gagawin sa Senate President. Ano yung gagawin? Kukunin mo yung glass of wine niya. Oo. Tapos bibigyan. Hindi po, lahat yan, binibigyan ng glass of wine. Kasi nga magto-toast si First Lady, wala pa kasi papasok pa lang sila. Kaya wala siyang baso. Kaya tinira niya na yung kay Cheese. Kaya meron akong hindi babatiin. Sino? Okay, meron akong... Wag na lang. Wag na lang. Meron akong kaibigan na... I can forgive him for being from De La Salle, pare. Wow. Nandun siya sa Melbourne. Nag-migrate sila ng pamilya nila. Maraming Pilipino. Melbourne. Melbourne. Ganun ang pronunciation niya. Si Dennis Brua. Dating HR ng Shell Corporation. Nandun na ngayon. So, si Dennis Brua. Dennis, kamusta dyan? Happy birthday. So you forgave him from... Oo. Pero mabait tao. Nobody's perfect naman, di ba? Si Joel. Ano yan? Joel naman, nobody's perfect. Oo. Birthday din nung aking Sino tawag dito, manugang sa pamangkin. Si Phyllis Garcia, nandiyan din sa Melbourne. Melbourne. Oo, Melbourne. Ayoko rin batiin. Yan ang hindi ko pa napupuntahan kasi napunta Pero na maganda sa Sydney, Melbourne. sabi Maganda nga Melbourne. sa akin ni Dennis, ang ganda dyan kasi mahilig charm. ako sa mga architectural. Ang gaganda daw doon. Old charm At ang talaga daming yan. Pilipino. Yan nga yung They preserve the old, old charm. sentro yan ng ng international progressive left movement. Ganon? Yes. Pati mga universities daw kasi maganda. Yung sinasabi ni University of Melbourne, University of Monash. Monash, nandiyan University. Royal Melbourne. Maganda yan. Happy birthday rin. President Dan Ariaso ng Cebu Normal University at saka si Colonel Mike Barayoga, yung fire department. Yung ba pag normal university, ibig sabihin merong abnormal university? Hindi naman siguro. May normal, may ganun. Philippine normal. What's the history there? You remember Philippine Normal University? College. Ano yan? PNC. Teachers College. It's actually a teachers college. Normal ang tawag. Normal ang tawag nila. Okay. Kasi dyan nagtatapos, dyan nag-aaral ang mga para sa mga yung normal na yung galing sa norm. Mga guro. Norm. So, kasi norm at that time, Thomas Heights, etc. Talagang pagtuturo is a very, very so it's standardized. Prestigious. So, happy birthday niya. Happy birthday. The advance happy birthday na rin, yung sinasabi ni John kanina. Yes. Pinaka-sexy news. Director. Judith. Kung tawagin po namin yan, Juday. Si Judith. Happy birthday. Bukas ata birthday niya o sa linggo? Hindi, pwede na mag-advance. Advance na yan. Hindi, delayed na nga yung kay attorney. Oo. Delayed na. Ito naman isa, advance. Yan, ang ganda naman ng retrato ni Ma'am Juday. Ayos. It's time to celebrate. Time to celebrate talaga. Bukas pala talaga ang kanyang birthday. Natapat. Ito pinirmahan na po ng presidente. Yan. Ang daming pinirma, Marami. At ito sa akin, ito sa atin, lahat tayo may epekto ito. Itong pinirmahan na ito. Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Yung pong ating mga amilyar. Pinirmahan kahapon, reforms. Matagal na to, pare. Ngayon lang lumabas. Magiging isa na lang daw po ang sistema sa valuation ng real estate tax. Kasi dati,
Oo. Kanya-kanya. Depende sa LGU. Oh, yan. kanya-kanya. Korsonadahan yan. Oh, korsonadahan yan. At yan po, alinsunod sa mga international standards. So, kahit saan ka magpunta ngayon, dito sa Pilipinas, pareho ang standard ng pagkwenta ng real property tax mo. National tax at local. Alam mo pa, pare, ang LGU yun ang pinakamalaking source nila ng revenue. Amilyar. Amilyar. Akala ko dati yung pinakamalaking source, yung ano tawag Business doon? taxes o Hindi, yung binibigay sa schedule? sedula. Kasi naman yun, parang ticket na... Ticket na. Oo, bilis yun, binibigay. ano. Bilis doon. Barangay, sedula, lahat. Well, kasama po ito doon sa 8-point agenda ng presidente na gusto niya maging efficient ang bürokrasya. So, ang mangyayari dyan, Okay, paano? uniform na lahat yan. Pag uniform na, madali mo nang i-automate. Oo. Kasi kung iba-iba yan, bawat syudad, iba, May kanya-kanyang may work. kanya-kanyang formula, patay. But that will not prevent the local government units from passing an ordinance Sila na i-exempt nila in certain cases. Bakit? Ang taxes. Hindi. Kasi ano yan, agawan ngayon ng investments eh. Ang mahalaga po dito, merong amnesty. Yes. 2 taon. May Ibig programa. sabihin, amnesty, Magbayad na kayo. iwe-waive ang penalty, interest, and surcharges. Bakit meron yan? Yes. Kasi ang lalabas po rito, kapag ginamitan na ng market value yan, tataas. Okay? Tataas yan. And therefore, kailangan meron naman karampatang kumbaga balato. Hindi. At the same time, pagbigyan yung mga hindi nagbabayad na, mag-umpisa na kayong mag-ayos dyan sa inyong mga pag-aari dyan. Emphasis po, market value na ngayon. Hindi na... At isang sistema na lang ang gagamitin. Sa percentages. Hindi, bakit ngayon? Kasi mga LGU, May kanya-kanyang zonal, assessment. may kanya-kanya. Yes. May kanya-kanya silang... How can you make that uniform? Standardized na nga, based on... Halimbawa, market value. Yan. market value na ngayon and it's a standard X system. percentage na lang of market value. Okay. Ngayon, ang bakbakan po niyan, how do you determine the market, market value? Precisely, yun ang aking... Hindi, meron silang nakalagay sa batas. By formula sila. Kung ano yung prevailing market na nakuha nila ng Philippine Valuation Standards. Okay? Meron pong isang agency na magde-determine based on the latest transactions Okay. ng real estate. Yan ang market value. Hindi pwedeng market value kung magkano yung sinabi Nung ano, ng real estate company, yun yung market value na yun. Hindi po. Hindi. It will be based on actual Sales. transaction. May assessor bawat isang Ayan. LGU may assessor. Kasi magkakaroon po ng, kumbaga, electronic database. Yan Yan. ang pinaka-importante. Yan. Yung database. Pag nagka-database, Yan. lahat ng market transaction, Alam mo. papasok doon. Oo. So, based on the latest, Meron silang... meron po silang sistema. Kasi minsan, inaano yun eh. Sinasantabi. oo. Yung valuation. Ay, hindi. Pare, babaan mo ng konti yung... So, yung mga medyo For hindi nakakabay. purposes of, sorry, dun sa kay Oh. Jonat, for purposes of tax. the tax, ano. Assessment. Pero yung actual purchase at ano, yun walang, di ba wala Hindi namang ka- takas dun dahil yun Tsaka talagang hindi ka makakatakas. Alam mo kung magkano talaga per square meter na. Oo. Yan. Pero ito for tax purposes kasi sa LGU nilalaro-laro. So, meron pong bureau sa finance, yung Bureau of Local Government Finance. Yes. Yun. Yun lahat ng real property transaction, ipanadala dyan. Okay. Okay, so magkakaroon sila ng Database. schedule of market values. Yan yung database. Per area. I-develop po yan over time. Yes. Okay? So, yan. Maganda yan. Automatic. Maganda yan. Wala na yung dayan, wala na yung... Kasi ngayon, medyo ganun eh. Ikukubli mo. Bawasan mo naman yung Pare, tax ko. bawasan mo na yun. Depende yan sa assessor. Oo. Nako.
Ang masaklap pa niyan, nangyayari sa LGU, vinilapitan ka. Tapos by some quirk, merong nakapag sa'yo, sales talk. Hindi, dito ka lumapit kay ganyan. Mas maayos to. Huwag mong gagawin pala yun dahil nalapitan mo na yung actually nag-uusap Hindi, sila. patay ka doon. Patay ka doon. Patay ka doon. Oo. Para rin within yan that- yung mga... Old boys club din sila ron. Yung mga fixers? Oo, Kasi may all boys. lalapit at lalapit May kayo all boys club yan. Ano, may dala-dala kang, alam mo naman, may dala-dala kang envelope doon, parang Malakas ang implikasyon nito sa atin. Dahil maski wala kang property, Oo. ikaw ay aspirational. Ano ba tawag dyan? Aspiration. Gusto mo magkaroon ng bahay at lupa. So, Makukonsider na to, magtataasan po yan. Magkakaroon ng effect dyan ng ganyan. Kasi magiging market value yung property. Okay. Pero ang inaasahan po ng real estate sector, hindi ganun kalaki ang itataas. Para sa akin, ang mas malaking epekto nito ay may stabilize po ang prices. Why? Why do I say that? Kasi sa ganitong, at present, our tax system, it is very conducive to speculation. Yun na nga yun. Which brings us Ngayon, yung mga real estate, land banking. land banking, yung mga bumibili ng lupang marakihan, yung Pupunta sa... for purposes ng pupunta sa... investment. Yung sinasabi mo, parang Joel, pupunta sa isang lugar. Tapos? 100 pesos yan. Lalagyan ng bakod, 1,000 na yun. Per square meter. Ngayon, kung 1,000 yan, bayaran nyo Bayaran mo yung yung amilyar based on 1,000. Patay. Kung ikaw ngayon, real estate sector, gagawin mo pa ba yun? Yung magkano ka, mag-pre-sell ka. Kaya po tumataas ang property values dahil sa Ganyan. malakihang, pwede nyo tawagin speculation yan, land banking. Kaya, may epekto yan dyan. Nako. Okay? Hindi, madalas yan. Kawawa naman yung kaibigan ni parang Joel. Although sa unang taon daw, ang merong limit sa pagtaas ng property tax, 6% lang. Kawawa naman. Yung 6% na yon, bibigyan ka pa ng mga amnesty sa Medyo penalties, maganda. surcharges, ayan, 2 taon. From now, from kahapon, pinirmahan. Di ba? Effective. 2 taon yan. Kung ma-delay yung IRR, ilang taon ka na lang. Meron dyan, batas, 3 taon, wala Bago pang IRR. matapos yung IRR, IRR. Kasi doon nagkakatalo minsan, natatapon. O yung mga sa may, land bank, kaya alam yung mga may 2,000 ano sa hectares land- dyan. Oy! Madal- Oy! 2,000. madalas yan sa land banking, meron silang inside info na yun. Meron Ibig talaga. sabihin- Oy, merong itatayo dyan, o kaya dyan dadaan ng ganiring highway, o yung istasyon, or magkakaroon dyan ng mall, Township. may township. Paano mo alam? Padre, ako'y kasama doon. Meron Worse, na. kasama siya doon sa kumpanya ng kung sino Ang mawawala po rito, Ay, sabi ko, kasi kilala minsan, magbabayad ka na 1 milyar sa LGU. Pagdating mo ngayon, halimbawa, nag-compute ka, pagpalagay ng estate tax, namatay yung may-ari. Okay? Nung property. At magiging estate na yan. Babayad ka naman ngayon ng estate tax sa BIR. Naku, iba po ang computation ng value ng property doon. Diyan daloko-loko ang mga tao. Di ba? Nagkaka-problema sa tax payment dahil nga hindi uniform. Maganda itong batas na to din. Maganda kung masusunod. Ang importante dyan, oo. ang importante Kailangan dyan, masunod. as always, is the enforcement. Enforcement. Okay. So, Tax administration. meron ako nakuha kasi ang acquisition cost po ng land banking, ito yung mga best friend natin sa real estate. Initial impact po niyan tataas. In other words, medyo mag-iisip sila ng 2 beses bago bumili ng idle land. Ang ano rito na nawala yung tax on idle land eh. Kasi meron niyang pinag-uusapan noon eh. At mukhang nanalo yung lobby. Kasi Nawala dati, yung tax on idle land. use it or lose it eh. Oo, tama. Wala yan. Ganon. Titirahin ka namin. Parang something. Nawala yun, natalo yun. Okay.
Matataas po acquisition cost nila because of the taxation ng speculation o land banking. Okay. Buti hindi nalabanan ng lobby yan, ano? Hindi, nilabanan yan. Tagal nga nito. Tagal nga niyan. Pare, kaya nga na wala yung idol. Oh. Ang mga malalaki pong may mga land banking ay, ano yung RLC? Robinson. Nako, Robinson's Land yan. Nako, 850 hectares. Saan yan? Metro Manila ba yan? Oo. Hindi, iba-iba to. Iba-ibang area. Pero hindi yung Pinakamalaki dyan yung SM. Hindi, Ayala, Ali. Ali. 11,000 hectares. All over the place. Nako, ayan, malaki yan. Malaki ang real estate. Ay yung paborito natin. Ang mega, 4,400. Doon lang sila sa... Eh, Hindi, bilyar. kasi pili sila Bilyar. sa anilang land. Ang bilyar, Naku, yan. Oh. nako, wala, hindi nilagay na source ko, hindi nilagay. Hindi pare. nilagay. Oo. Mukhang may connect sa bilyar. Oo. Pinakamaliit yung Robinson's Land, 850 hectares. Oo, mahina. Ang SM, 2,300 hectares. Ali pala. That's all over the country. Ah. All over the country. Sama grazing land dyan at ano. Oo. Pero ibig sabihin, malaki-laki ang ibabayaran tax nito Oh. ng valuation. Kagaya nung Ayala, 11. So may effect agad dyan sa... And sa akin, maganda yun dahil titigil ang pag-akyat ng... Oo. presyo ng lupa. medyo Kasi Affordable runaway nila. cost. unreasonable na eh. Hindi Unreasonable na na. affordable. Di na. Yan. Yung Tama yan. pangarap natin magkaroon ng sariling bahay at lupa, parang pangarap na lang. Lalo na sa next Palayo ng sa palayo mga sa susunod na realidad. henerasyon ng Pilipino, hindi na nila, they cannot afford pare to buy. Still, the key is to develop outside Metro Manila. The suburban, urban areas. O hindi, other cities Yes. na malayo. Halimbawa yung Clark. Di ba? Yeah, okay. Halimbawa yung mga main other... Yung mga urban EDCA sites. Ha? Pero Pinaalis na nga Pero mahirap pogo ron yun, eh. temporary lang yun. Pinapaalis na pogo Oy, dyan. magbayad kayo Anyway, dyan. anyway, speaking of big cities, may nangyayari ngayon sa San Pablo, Laguna. Ba? Pare, anak ko, Diyos ko, bubuksan ng Isuzu Gen Cars. Ang bagong Isuzu San Ayan. Pablo sa Laguna today. Pinakamalaki. Yan ang magiging pinakamalaking showroom sa bansa. San Pablo, ha? Pablo, mga Kasi very progressive yan San Ang sa Pablo. At saka nasa ano yan? Dating ano yan? Crossroads. Dating yan ang sentro ng coconut milling. Yes. Yang Ito, San Pablo. yung showroom, yung malaking showroom, gadambuhalang showroom na yan ng Isuzu sa kilometer 85 ng Maharlika National Highway sa Barangay Ignacio. Ayan, prime location yan, accessible. Kailangan daw po mas malaki ngayon yung showroom na yan dahil grabe ang ano dyan, ang demand Demand. dyan sa area na. Kasi Laguna is very progressive. Dami ng ano Pagka, ngayon. tsaka crossroads. Factories. Dami ng Papuntang Quezon pati yan, Bicol, is the gateway. Congratulations. Ano yan? Gen Cars San Pablo, Laguna. Pinakamalaking Isuzu showroom. Okay. 1,147 square meters. Oo. Tapos may bagong showroom, display ang 7 light commercial at 2 commercial vehicles. Meron ganun. Oo. Ayan. Okay. Tama. Isa pang punto dito. Oo. Minsan kasi yung property tax. Okay. Dahil nga meron mga gadambuhalang real estate. Kagaya ng Ali, Ang mga ganyan. 11,000. Ang gumagawa po kasi ng rates ay LGUs. Okay? Implementyado na nila ngayon. Na medyo na ano yan. Medyo na Kakaroon ng, magandang regulatory capture. Magandang usapan. Magandang usapan. Meron bang pangit na usapan? Meron. Meron. Kung minsan nagkakatalo. Eto, talagang magandang magandang usapan niya. Magandang usapan niya. Dati po kasi, LGUs, ang local sanggunian, ang gumagawa niyan. By ordinance lang yan. Tapos. Halimbawa, yung best friend ni Joel magpapakonvert ng Lupa. ng irrigated land. Agri-land. Kakausapin niyo sa sanggunian. Ay yung sanggunian magseset ng schedule. Kung anong values para sa ano. Ganyan. So, paiba-iba. Ngayon po, sabi ng batas, masyadong politicize siyang
yung land valuation na yan. Yang ganyan. Oh, hindi pwede. So Hindi ngayon pwede. po uniform na. Hindi na pwedeng LGUs. According to the law, ayan ay Department of Finance na. Bureau of Local Government. In particular, the Office of the Finance Secretary. Kung gusto nyo, kung kayo, Ali, or Mega World, or Robinson's Land, or Bilyar. SMDC, or Bilyar, kausapin nyo si Recto. Okay. Pero palagay ko, mahirap gawin yun. Mahirap yun. If I know the man. Oo. Okay, mahirap. Ang, Yung schedule ng market values, doon sa DOF na. Ang Wala na. bakbakan yan. Wala Wala na na sa LGUs. Parang baliktad, imbis na devolution na ano. ay, hindi. Kailangan kasi yun eh. sabagay, Kasi kailangan. naging ano eh. Oo, naging kanya-kanyang, palasak yung kanya-kanyang gawaan ng kaharian. Oo, kailangan natin ma-put some semblance of order. Hindi kaya. Nagkakagulo. Magiging ano ngayon, pare, ganito. Ito ngayon ang magiging style ng mga yan. Gaya Ano style? Paborito ni Parin Joel. Ano, style, maayos ba? O Magaling. magaling na Creative. style? Creative. Paano? Oo. Ito ngayon. May mga public lands. Ayan. Okay. Paano yan? Government property ito. Joint venture tayo, boss. Ayun. Yun. Ang local government? Hindi, halimbawa, eskwela. Gaya na lang, di ba nag-aaway? Itong eskwela na ito, nasa gitna dati, di ba? Mga yan, nasa gitna ng bayan. Oh. Crowded na yan, boss. Commercial na ito. magandang Bibigyan ka namin ng eskwela some other place. Some other Tapos place. ito, O kaya safety center na may Yeah. mga bumbero. yan, mga ganun. Ganyan yan. Best safety Oo. Okay, yung public market, ayusin natin yung public market mo, boss. Okay, ayusin yung public market. Gagawing modern. Pero hindi modern. dyan na. Doon na sa... Dito ibang na, lugar. workout. Yan ang mga... Talagyan namin ng feeder road para Yan, madaling... mga ganun. But what is wrong with that? Sasabihin ng nila Mariana Sobel. We are developing dreams for the community. Pero titirahin mo yung ano dyan. Kasi Yun mas nga lang, maganda but then rin- we will sell them at 8 million per, Ang maganda rito kasi per unit. kung base sa market value, Oo. yung mga lugar na hindi masyadong pinupuntahan pa, di napakababa ng market value. Pupuntahan ngayon yun. Attractive ngayon. At then, develop ngayon yung mga areas. Maganda yun sa akin, sana yun ang mangyari. Oo. Yung To decongest Walang the urban center. this will enhance yung dispersal sinasabi natin. Yan. Ang tagal na nito. Ang tagal panahon na- pa Maganda. Actually, yun. Paano pa ni Argue nila GMA yun. Tinutuwa. Ang akin nga lang, yung costs nung at times, yung cost pero- na binibenta nila, astronomical. Parang, wow, ano ba to? Samantalang dati. That is why, napaka-importante dito yung transport system. Oo. Ma-develop. Ma-develop. Tama rin naman. It should go eh. The land development and the dispersal should go with the transport network. Otherwise, wala yan. So, yung nagbabantay ng stock market, mga listed ito mga tomato. na land banking na sinabi ko kanina. Tignan nyo rin. Ang Paano pinakamalaking land banking, Ayala Land. 11,000. Yun yung declared. Oo. Iba pa yung... May mga undeclared. Hindi, may mga iba. Tago dyan. Pero naman, binanggit mo, Ayala, may mga kompetensya yan, dapat banggitin mo rin. Binanggit ko binanggit nga mo pala. di ba? SM, Mega World, Mega mahigit World, 4,400. medyo mas aggressive hectares. lang Ayala na Ang lalaki pala ng mga land banking. Ito, 8:31 ng umaga. DWIZ 882, Aliw, Channel 23. Karambola sa DWIZ. Karambola. Channel 23. DWIZ 882 kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksaman, ako si Conrad Banal. Okay. morning. Good morning. Yeah. Good morning kay MIA, Manila International Airport GM Eric Ines at saka yung kanyang mga kaopisina, si Vernon Enciso. Sa MIA. Sana tuloy-tuloy na daw yung transition. Nandun na yung mga Transition. San Miguel. Nandun San na. Miguel Group. Yan na, nagsisimula ng rehab Tuloy-tuloy talaga. na sila. Oo. Oo. Anyway, babasahin ko na saglit yung detalye dun sa bagong showroom. Ng Isuzu Gen Cars. Isuzu Okay. Gen Cars. Itong Isuzu Gen Cars,
yung bagong showroom nila matatagpuan sa kilometer 85 ng Maharlika National Highway sa Barangay San Ignacio. San Pablo. San Pablo, Laguna. Prime daw yan. Prime. Prime. Prime location. Very accessible. Saka pinakamalaki Oo. na showroom. Nang Isuzu, Oo. Ang history nito, ang Isuzu San Pablo, nagsimula 1,100 square meter lang lot sa Colago Avenue, Barangay 1A. Pero dahil dumarami customer na mga pinalaki at ito Lumipat. kaya nilawakan nila ang dealership, yung espasyo nila Dinoble. sa 2,145 square meters. Yun. Doble. Ayan, makikita niyo po yung photo. Dinoble. Para mas yung service accommodate. area. Yung service area. Pwede ka magkape-kape sa loob dyan, siguro. Mukhang komportable. Aba, Uy, ang ganda. Maganda yan. Kape-kape Pwede ka dyan. magkape-kape. Yun ang importante. Oo. Ang bagong pasilidad ay may lawak ng 8,147 square almost 1 meters hectare. sa loob ng isang hektaryang property. At bagong showroom, naka-display yung mga light commercial at commercial vehicles. Gusto ko yung Isuzu. Magaling. Ang pick-up niyan, Yes. Oo. yung D-Max. Yung ganda nun. Pinagamit Talaga ko yan. matibay yan. Oo. Pero mas malaki kasi ang market na Isuzu sa mga delivery vehicles, mga vans, mga ganyan. Ang Isuzu Gencars, by the way, ay bahagi ng ALC Group of Companies na pinungunahan ni Edgard A. Cabangon. Yan. Kaya congratulations sa Isuzu Gencars at kay Boss Edgard Cabangon mula sa DWIZ, Aliw 23 Mas at gusto ko Aliw yan, Broadcasting Corporation. Bakit naman sa labas pa ng Metro Manila kayo Oo. nag-e-expand? Di ba? Para ba sinasabi nyo, skip na rito sa Metro right. Manila? Dispersal. Dispersal. Kasama kayo Na lang tayo sa San Pablo. Ang Pero ganda- meron isang Isuzu car na gustong-gusto ko. Yung dating, maganda yung isang Isuzu nila dati. Yung Anong pangalan nun? yung parang SUV nila na SUV. malaki. Trooper. Trooper. Oo. Kailan ba? Wala na, face out na Wala eh. na yun. Happy Meron days isa. out. Pero papalitan daw ng bagong model. Hindi model. Bagong model. Bagong model. Oo. Eto. Galing. Congratulations. Magtataas na po ang singil sa kuryente ngayong buwan. Ayan yung Finally. sabi no. Sabi ng Meralco, almost 65 centavos per kilowatt hour. Okay? Kung kayo mahigit 130 kung 200 kilowatt hours ang konsumo nyo, wala naman kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Maliit yan. Ha? Yan yung mga missionary. Ang 130 pesos ang increase. Kung kayo kumukonsumo ng 400, aabutin kayo ng 260 pesos. Increase per month. Per month. Medyo mabigat. Yung mga iba na... Medyo mabigat yung increase. Mabigat. Mabigat talaga. Super bigat yun. Kasi po, galing daw to dun sa mas mataas na singil. Ang Meralco, hindi sila nagtaas ng distribution charge. Hindi. Pareho din. Pass-through lang yan. Ibig sabihin, mas mataas po ang pagbili nila ng kuryente galing sa mga power gen. Mga GenCo, power generating companies. Mataas daw yan by almost 35 centavos. Okay? Yan, pinipigil sana ng ERC na itaas ng Meralco. Pero inaprubahan na raw ng ERC yung kanilang petisyon na magtaas na unti-unti. So, ito pong taas ngayong buwan na to, magtataas pa ulit next month at magtataas pa ulit sa August. Hinati-hati. Hinati-hati. Para hindi mabigat. Ang pinanggalingan yan ay yung matagal ng... Puro brownout eh. matagal So, ng... napilitan itong Meralco, bumili ng kuryenteng mahal. Matagal na sinasabi ng bayan na wala naman talaga tayong pagkukunan na mas murang kuryente. Yung mga power producers, kulang na nga eh. Okay. Tapos po, so sabi ng ERC, sige, i-charge nyo na yan. Although noon, ang press release ng ERC, teka muna. Di namin pinapayagan. Re-reviewin namin yan. Apparently, wala. Salita lang pala yun. Dali lang pala yung review. Steer lang. Kinorienta sila. Steer lang. Kinorienta sila. Ano ba? Anong i-review nyo dito? Gusto ba nyong for brownout kayo? Wala. Tapos po,
yung feed-in tariff allowance, idadagdag din dyan. Yung para sa renewable Yan, idadagdag na po. Simula ngayon, June 24, tataas yung rates niyan. Mahigit, almost triple. Dati kasi parang 3 centavos lang. Ngayon 9 centavos na. Windfall yung mga nakakuha ng feed-in Anong tariff. windfall? Big sabihin, piyesta? Pumiesta. Tiba-tiba? Tiba yung mga yan. Hindi ba incentive yan para mag-develop pa sila ng mga renewable energy, Incentive yan para lukohin nila ang consumer. So yung pong bayad doon sa Genco, mapupunta yon sa Genco. Etong babayad natin sa FIT-all, feed-in tariff allowance, mapupunta sa government. Kuha mo? Mapupunta sa government para ibibigay dun sa mga na nakalista na privilege na nakakuha Ayun. ng FIT. Ayan. Kumbaga, ang agent, ang ahente po Ay, nito gobyerno. mga FIT ay ang gobyerno. Yan. Wala silang kahirap-hirap. Ay. Ibig sabihin, napakasarap ng buhay nila. Sino-sino ba yung mga yan? Kayong mga Yung mga wind, kayo solar. Kayo nandiyan sa mga Pier 39 dyan sa San Francisco. kain na steak, porket nakakuha kayo nung umpisa ng FIT. fit. Kaya, Yan patay ang ka. ginagawa nyo. Eto pa po, may kasama daw dyan pa, sa singil na yan, yung ancillary service. Nako. Yan. Yun. Yan naman po, sinisingil yan ng National Grid. Yung National Grid kasi, bumibili din yan ng mga power Para ma-stabilize. para ma-stabilize. Okay. Yung sinisingil niya ng NGCP, binabayad dyan sa mga power companies. Okay. Na binigyan ng At dinadagdag sa distribution charge. yung power companies na binigyan ng pagkakataon na magbigay ng ancillary service. Mas mataas daw po ang ancillary service ngayon by 15 centavos per kilowatt hour. Swerte naman ng mga nakakuha ng ancillary. Sino ba yung mga nakakuha ng Ang ancillary service po, whether or not kinuha yung power mo, ginamit ng NGCP, bayad ka. Yan. Ang tawag po doon ay standby. Yan. Sino-sino ba yan? Swerte. Standby. Saka bakit nagmahal? Eh, siyempre. 15 centavos per kilowatt hour. Hindi naman natin ginamit. Wala naman pagkukunan na iba eh. It is a demand-driven service. Business pa. Yung bang, Yung increase na yun sa ancillary, 30% pa lang yun. Sa susunod na buwan, may dagdag. Huwag kayong mag-alala. May darating pang increase. Oo, hindi pa sapat ito. Meron bang darating dyan? kulang yung steak dyan sa Pier 39. Pupunta sila ngayon sa New York, Peter Lugar. Yan. O kaya mag-Spain. Spain. Sarap, ano? Sarap. So, kita-kita nyo na. Kung sino mga nakikinabang. Kung saan nanggagaling yung increase nyo. Yes. Yung fit in all, Yeah. yung fit all, yan po yung subsidy ng gobyerno sa mga nakinabang sa renewable energy na pinili nila. Yes. Hindi po lahat na nag-a-apply dyan Ay, nagkakaroon. Kakaroon. Piling-pili yan. So, malaki ang discretion. No? Many are Called. called. Few are chosen. Many apply, but few Given. You are given. Oh, ganun. Tapos yung ancillary service. Yan. Palakasan din po Ganyan yan. din yan. Ganyan Kasi din. ang mga nakapasok dyan ay may blessing ng Energy Department. Yes. Okay? So, pangatlo, yung yung totoong increase sa WESM. Dahil kinulang talaga. Dahil kinuha lang ng kuryente. Kuryente. Pasalamat tayo sa Department of Energy at saka sa ERC. Sa pangunguryente sa atin. They are Kasi kuryente. Hindi, pasalamat tayo. Maliit lang yung increase ngayon dahil sa next month, darating ulit. another one-third. After that, At susunod doon, another one-third. Saka pala mag-stabilize yung... Salamat yung single nila sa atin. Hinati-hati niyo yung increase. Nakakagagawa nyo rin.
Oo. kung bakit nag-increase. Ngayon, ang tanong, Oh. ilan ang nakatayong renewable na ilalagay ninyo ngayon sa grid at ilan ang nakatayong bagong baseload para naman maibsan ang problema natin sa power? Ha? Yan ang gustong tanong. Meron ba? Yung nga gusto natin. Wala yan, yung base load, yan yung... LNG raw ang pag-asa natin eh. Matagal na natin kuryente alam mula yun. sa- Ilan ba Tagal na nagtatayo? ba natin alam yun? At ilan yung sa renewable. Ilan ba nagtatayo niyan? Ilan? Sabi ni Alcusi, LNG ang pag-asa. Opo. Oo. Totoo po yun. Ilan na nagtatayo? Na. Ito, parang Conrad, parang Joel, itong sinasabi natin na ito, yan, ibigay mo doon kay Ben, Governor Ibardone. Kasi yan, yung mga ganyan na taas, kasama rin sila eh. Sigurado yun. Sigurado. Yung mga nasa probinsya. Ginagawa lang natin example to Meralco. Meralco lang yan. Pero lahat po yan magtataas. Lahat yan. So yung mga 19 ano na yun, Per kilowatt hour. per kilowatt, magiging mahigit 20 na eh. 20 pesos, Mga 20 24 centavos. siguro yan. 23. Parang Ben. Bahala ka na dyan. Bahala ka na dyan. Hirap naman. Maglagay ka ng solar doon sa mga... Kaya lalo tayong hindi nakakaakit ng foreign direct investment. Hindi, Yan bakit? ang number one nga nasabi nila Mahal sa ng atin. kuryente rito sa Pilipinas. At saka ang hirap... May At saka kung ikaw foreign investor, magtatayo ka halimbawa ng ecozone. Okay. Mismo, hindi ka rin papayagan na magtayo ng sarili mong planta. You have to go through that process. that process. Kasi magtatayo ako para ito mismo, dedicated to my plant, kanya, and then the rest, yung balance ibibigay ko sa grid, hindi ka papayagan basta-basta nun. Ngayon po, tungkol naman sa tubig. Nako, another. Another. Ikaw naman eh. Pinag-aaralan na raw po ng Department of Environment and Natural Resources. Sa DNR. Paanong gawin ang singil sa tubig ay maging equitable. Kumbaga, parehas. Okay? Ang nakita po nila, napakahusay nito, pare. Nag-study. Ang government po kasi gusto i-subsidize yan tubig dahil nga sa sobrang mahal, gusto nila magkaroon ng subsidy doon sa mga mahihirap. Yan. Kaya po nagkaroon tayo ng mas mababang singil sa supposedly mahihirap na pamilya. Ang nangyayari pala, yung nandun sa middle and high income households, sila nakikinabang dito sa subsidy na to. Why? Kasi po, kadalasan, wala naman sila sa bahay, hindi sila gumagamit ng tubig. So, pag konti kasi ang konsumo mo, nandun ibabase yung subsidy. Ang dahilan po, yung mga talagang mahihirap, talagang mas malakas ang konsumo niyan dahil palagi nasa bahay yan. Hindi naman nagbabakasyon yan, hindi kumakain sa labas, halimbawa. Nag-aanap buhay sa bahay. Konting mga barbecue, mag-linis. Yan. So, yung pong lifeline rates ang tinatawag dyan. Oo. Ang nakikinabang daw, yung mas meron pa. Yung ayuda system na yan, alam yan ang natin, sinasabi yan ang natin sa sinasabi. ayuda eh. Ayuda system na yan. Yan ang problema. Kasi po, yung mga mabababang mahihirap, more than 10 cubic meters ang consumption per month. So, hindi na sila covered nung lifeline. So, ngayon, ginagawa daw ng paraan ng DNR para maging equitable yan. DNR, para maging equitable yan, pababain nyo ang singil sa tubig. Hindi yung subsidy ang may problema dyan. Hindi. Dahil sobrang mahal na singil Hindi sa yan tubig. under sa ambit ng DNR ang problema. Hindi, merong water WRC resource. Regulatory. Merong- National Water Resources Board. National Water Resources DNR. Board, DNR yan, attached. Oo, pero allocation lang sila nung... Hindi, pero at the same time, meron Water Resource Management ngayon, office under the DNR. Ang una ninyong dapat na gawin, ito po, suggestion lang. Suggestion lang, ano? Yung mga pagkukunan ng tubig, dahil hindi naman natin, yan, Oo. yun ang ayusin. Kagaya ng Kaliwa Dam, Oo, kagaya yung ng mga Layba, yan, lahat yan.
yung mga pagkukunan ng tubig, yun ang ayusin nyo, tas para makadaloy ng maayos yung tubig. Number 2, yung pong concession agreement, ayusin nyo. nyo. Bakit ba meron na nga, nasabi na nga, ang daming kababalaghan sa agreement na yan, hanggang ngayon, wala pa. Wala pa. Na yung pagbabago dyan, lugin-lugi raw ang taong bayan sa agreement na yan. Number 3, bakit yung rate rebase? Leasing. Automatic. Bakit ganon? Yun ang automatic. Every 3 years ba? 2 years. 5 years? 5 years. Every 5 years, may rate rebasing, paakyat ng paakyat ang singil sa tubig. Yan ang pinag-uusapan natin, yung mga nandito. Yung mga nasa probinsya. Patay yung mga siya. prime water. Hindi, iba yun. Kaya nga, Although they use almost the same template. template. Pero yung kanilang rate rebasing, wala. So, umahanap daw po ng paraan para... But ang pinofloat Yung na subsidy. idea itong undersecretary ng DNR is Si David. i-rationalize yung rates by raising the water rates of households purportedly capable of paying more in exchange of better service. So tayo yun siguro. Patay Teka tayo. muna. Paano nyo malalaman na we can Oo afford? nga Bakit ganun? Bakit kami palagi? complain dyan na Bakit nasa consumers palagi ang maniobra nyo? Bakit di nyo ayusin itong mga... Diba? Kaya magbayad kayo ng mas malaki kasi... willingness to pay Hindi and ba? their capacity to pay. Yun na nga, bakit laging nasa consumers ang onus? Ang burden, Ang burden. Ano yan? Ito kasi, kawawa naman to. Kaya, Meron kang yung sa kapitbahay mo, yung high-powered host kasi meron siya noon. Alam mo, yung pressure. High pressure. kaya lumalaki yan ng katakot-takot kasi yung parang yun sa power din. May bomba. Mahal ang pagkukunan nila ng tubig dahil hindi sila naglagay na imbakan. Ayan. Hindi nila inayos yung mga matagal ng programa na maglagay ng mga imbakan, pati yung mga sistema para yung tubig available. Yan ang problema dyan. Parang Isa power yun. din yan. Isa yung sinasabi ni Jonathan, mahalaga yun, na ang sources natin ng tubig ay maayos. Pangalawa, yung regulatory capture. Ang likas niyan. Kung ano-ano. napakalikot Napakalikot. Para rin yan, kung itong power, dalawa yung naglalagyan nila. The regulatory yung ancillary service at saka fit-in. Oo. Ito, 5. Itong sa water. Ang regulatory capture? Oo. Sewer rates. Aray ko? Di ba? Aray ko. Forex. Forex. Kasama yon. Rate rebasing. Rate rebasing. Anda, 5 yan eh. Pet Malu, Hindi, investment in new facilities. May singil yun. Tayo na, bayad na po yung dam na yan. At saka yung sinasabi nilang mga leakages. Kasi Non-revenue water. OPEX, CAPEX, titirahin nila naman. Systems loss. Systems loss. Oo nga, 5, no? Baka kulang pa yun. Baka may maisip Baka may pa. maisip pa yung mga yan. Yung mga yung concession agreement, matindi talaga yun. Ano yun ba yung Di ba gusto natin? pinasilip natin ni President Gusto natin Duterte? ma-interview? Yung gusto natin ma-interview sa Wala na yun. WSS? Si Bobby, Bobby Cleo. hindi na magpapa-interview yun. Bakit? I-interview na Magla-lunch daw muna kami bago Hindi, si Bobby. Bobby Leonor. I-intervene muna yun ng ombudsman kasi nandun na yung kaso niya. I would rather siguro mauna na siguro Ma'am Bobby yung ombudsman. Mag-usap na muna kayo. Para meron tayo mapag-usapang maganda, di ba? Pero in the meantime, sana ngayong kaliwada may mapabilis. Ayusin na ninyo yung Hindi, mga itatanong ko sources. sana. Hindi nga, bakit ganun? Bayad na natin yan. Kung ba galing na sa atin yung pera, kung gastusin nila, ganun-ganun na lang, babayad ng penalties, kaliwat kanan, hindi inaasika. Parang Senate building eh. Naku. Parang, Ayan. hindi ba pare? Money is no object. Hindi mo na. Parang di ba, ganun iyo Parang ganun eh. Parang ganun. Taong bayan naman ang gumagastos. Hindi Huwag niyong problemahin yung pera. Hindi problema yung pera. Bayaran niyo yung penalty. Lahat. Diyan sa mano. Gustong palitan yung tiles. Gawin niyo. Sige na. First class yung tiles. Ay, ang mahal palang tiles. Alam mo yung Vesuvius.
Galing sa lava Ng Mount Vesuvius. Sa Italy. Sabi, mayroon naman tayong mga bulkan dito, hindi ba pwedeng gumawa tayo? Lahar, ang dami dyan. Oo, ang laon at yung mga tiles, pupunta ka pa sa Vesuvius. Wala na yung mga mariwasa, pare. Nakita ko sa Google, Kapag kapag ganda pala ng kulay, purple, blue. Were you born yesterday? Sabi nga na isang senador, Vesuvius. were you born yesterday? No, oo. Pare, pag maliit ang presyo, maliit ang komisyon. Oo. Kailan laki yan? Pag mataas ang presyo, Mas maayo. mas maayos ang komisyon. Paano yan kaya? Paano tayo makakaahong kaya rito sa mga... ganyan, oo. Hindi pa natin pinag-uusapan yung telepono, ha? Ay! Ang internet. Another Okay. problem yan. Pinakamahal po tayo sa Asia. Internet, sa internet. Pinakamahal at pinakamabagal at konti ang nararating Coverage, wala. ng coverage. Mag-coverage yan. Yan, yung tatlo na yan. Dito- Pinakamahal, okay lang sa akin mahina eh. Pero basta mura. Oo. Hindi. Okay lang sa akin mahal, basta malakas. Hindi rin eh. Hindi eh. Paano? Sabi Ano ng mga, gagawin natin? sabi ng mga foreigners, dito lang daw sa Pilipinas, nagkakaroon ng internet na patay sindi. Parang parang bar. Parang bar. Patay sindi. Ngayon meron, bukas wala. O kaya meron 100 Mbps. Mamaya-maya 20 na lang. Ganun eh. Notwithstanding the ukla. Ay! Ang problema dyan, lahat tayo gumagamit niya kuryente, tubig, internet. Internet. Ang problema, ang lahat ng negosyo gumagamit niyan, mas malaki pa. Kuryente, Tubig, internet. Yeah. Therefore, yung mga binibili natin sa mga negosyo na yan, mas mataas. Mataas talaga. Kaya nagiging tayo, Eto, binabantayan natin yung inflation. Hanggang ngayon, yan daw ang problema natin. Ang isa, nakakaloko dyan sa inflation, pinag-aralan na po ng maraming think tank. Yung pagbagsak ng peso. Nakakadagdag sa inflation. Why? Kasi po, imported na ngayon ang mga basic needs. Import-dependent tayo na eh. Napaka-import-dependent. Yung bigas, sinasabi nila. Okay, because of the peso dollar, bumihina ang peso, manenegate po yung pagbagsak ng tariff. Tarif. Wala lahat yun. So, ano yung move nila? Para ma-solve ang pagtaas ng presyo ng bigas, importation. Bagsak ang piso eh. Di Mas mahal pa rin. Pareho. Okay? 9 o'clock ng umaga, DWIZ 882, Aliw, Channel 23. Karambola sa DWIZ.